Ang pagkalulong sa droga, pagkabaon sa utang at pagkakaban sa kasino ang mga posible raw nag-udyok kay Jesse Carlos na umatake sa Resorts World Manila. Ngayong tukoy na ang pagkakakilanlan ng salarin, tinututukan na ng pulisya kung nagkaroon ba ng pagkukulang ang security at safety services ng Resorts World. Narito ang report. Sa CCTV video na ito, makikita ang isang lalaking may bitbit na backpack na bumaba mula sa taxi sa labas ng Resorts World Manila. Kuha ito pasado hating gabi nitong June 2. Sumakay siya ng elevator papunta sa second floor parking area at doon dumaan papasok sa mall. Hindi siya dumaan sa metal detector kaya hinabol at pinigilan siya ng babaeng security guard. Pero nagpaputok siya ng baril at biglang nagtakbuhan ang mga tao. Sa casino area, sinilaban ng ilang gambling table at slot machines. Nagpunta rin siya sa Bar 180, nagpaputok ng baril at sinilaban niya ang dining area. Kasunod nito ay nagpunta sa bank room ang lalaking kinilala ng pulisya bilang si Jesse Carlos. Yung unang pintuan na pinagbabaril niya, hindi niya mabuksan. Nandoon yung cash, pero hindi niya mabuksan. So, yung isang pintuan ng pinagbabaril niya at yun ang nabuksan niya. Nung nakita niya na puro chips, tinignan niya kung anong pinakamalaking denomination doon. Umabot sa mahigit 100 milyong pisong high denomination chips ang nakuha ni Carlos. Pagkalima sa chips, nagpunta si Carlos sa fire exit staircase. Matapos ang ilang minuto, nagpang-abot at nagbarilan sila roon ng security team ng Resorts World. Makikitang may dugo sa mukha si Carlos at paika-ika sa pag-akyat sa hagdan. Nagtungo ang gunman sa 5th floor ng hotel na konektado sa mall. Pilit niyang pinasok ang isang kwarto, kumuha ng mga kumot at sinunog ito sa hallway. Kasabay ng pagkalat ng makapal na usok sa hallway. Ito na yung PNP force. We're tracking also the assailant. That's also we found out na the gunman set himself on fire. Ayon sa pulisya, binalot ni Carlos ang sarili sa kumot, sinilaban ang sarili at nagbaril sa may baba. Tumagos sa ulo ang bala. Sabi ng mga magulang ni Carlos, wala itong problema sa pag-iisip. Sa puso. May po siya. Lalo na po siya sa kapatid na yan. Kami namin po nung hindi namin matanda. Kaya hinihirit po kami ng tawad. Dahil sa sugal, nalubog daw si Carlos sa utang. Ibinenta niya ang isa niyang property sa Batangas, pati ang isa niyang luxury SUV. He has a bank account with an outstanding debt of 4 million and several other non-bank related debts. His minimum bet is usually 40,000. Mismong ang mga kaanak pa ni Carlos ang humiling sa PAGCOR na pagbawalan na ito sa mga kasino. This could have probably triggered him, no? Kaya galit na galit siya dun sa kasino. Alam niya, hindi siya basta-basta pwedeng pumasok sa kasino. Dating empleyado ng Department of Finance si Carlos, pero nasibak noong 2014 dahil sa problema sa inihain niyang Statement of Assets and Liabilities o SALN. Natukoy raw ng pulisya ang pagkakakilanlan ni Carlos sa tulong ng driver ng taxi na sinakyan niya. Halos isang oras bago unang nakuna ng CCTV si Carlos sa Resorts World, nakita sa CCTV ng barangay kung saan nakatira si Carlos ang kanyang pag-alis sa kanilang lugar. Natunton din nila ang gasolinahan kung saan bumili si Carlos ng gasolina na ginamit daw nito sa pagsunog. Labis ang paghingi ng tawad at pakikiramay ng mga magulang ni Carlos sa mga mahal sa buhay ng 37 namatay sa insidente. Ang pamilya ng isa sa mga nasawi na si Marife K. Noguera humihiling ng hustisya at tulong para sa anak na naulila ni Marife. Ang itsura niya, nang makita ko sa pinakita ng anak ko, nakaganon siya. At parang sa tingin ko nananalangin siya na sana, ba't nagkaganon siya? Pakiwari ko lang yung nasa damdami kong nararamdaman. Nahirap ang loob niya, parang hindi siya, ang itsura ng mukha niya hindi siya maganda. Napakaganda ng anak ko na yan. Pero hindi sa itsura ng pagkamatay niya, parang hindi niya maipaliwanag ang ekspresyon ng mukha niya. Para sa apo ko, magkaroon ng hustisya, na magkaroon ng scholarship.
scholarship na natutuhanang maibibigay nila sa apo ko. Makikipag-ugnayan daw ang pulisya sa lokal na pamahalaan para mabigyan ng counselor ang mga pamilya ng mga nasawi. Ngayong natukoy na ang gunman, nakatutok na raw ang investigasyon ng pulisya sa kung nagkaroon ba ng pagkukulang ang security at safety services ng Resorts World. Muli rin nilang iginiit na gumana ang fire alert system pero marami ang nasawi dahil sa kapal ng usok.